Shit. Uy! Dumayo kami at ang iba pang 300 mga rider sa isang karera. At ang pinakamabilis na makababa ng bundok na ito ay siyang mananalo. Si Babs! So mamaya pa po ako kakarera kaya magawang po muna tayo ng mga babangga sa puno. Let's go! Yeah, boy. Uy, carbon loading! Uy! Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Grabe yun. Ito po ang qualification run. Ang bawat rider ay isa-isang sasabak sa trail Yeah, boy. at ang top 15 riders lang ang makakapasok para sa final run. Yeah, So kung boy. top 51 ako, ibig sabihin, hindi po ako pasok para sa finals at doon na po nagtatapos ang vlog. Yeah, boy. Shit. Uy! Shit. Uy! Tinatag loading. Yeah, boy. Uy! Yeah, boy. Yeah, boy. Yun! Uy! Hard tail. Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, Matapos ang mahabang semplangan, ako na po yung sunod na sesemplang sa sasabak sa trail. Kung sakalin makuha ko po ang oras na 8 minutes 44 seconds, ay maaari po akong makapasok sa top 5 ng qualifications. So hindi ko naman po yun pinaka-priority. Pero syempre, gagawin ko pa din yung makakaya ko. Malalakas sa 2025. Dapat dito sila eh. Oo, putang na lahat yan, naharap ko. One. Sa bandang bukana ng truck, bubungan agad yung unang rock section kung saan ako nanood kanina na sinemplangan ng ilang riders. At medyo kinakabahan din po ako dito. Nalagpasan ko na po ang unang parteng mahirap dito sa bundok na ito. Pero may mga susunod pa at makikita nyo po ito sa mapa sa baba. Ang tanong, safe run o semplang? May maabutan po akong rider sa unahan ko. Kasi ang pagitan lang po ng bawat rider sa trail ay 30 seconds lang. At kung marami po akong maabutan, magandang sign po yun na maganda makuha kong oras. Pero ayun ay kung makaka-overtake ako. Kasi meron po mga parte sa trail na mahirap umovertake dahil sa sobrang sikip. Weh, di nga. bye po. Sa mga oras na to, ang bilis po natibok ng puso ko. At hindi ko po masabi kung dahil ba sa pagod o dahil sa kaba. Sorry. My bad. Muntik na po ako mahulog sa bandang kaliwa kasi nakalimutan ko po agad magpreno. Kalagitnaan naman po ng trail, parang may naaninag po akong rider. Pero hindi ko po ina-expect na dalawa sila dito. Apya. Pagkatapos ko pong makalagpas sa dalawang rider, approaching naman po ako ng isa sa pinakamahabang lubak dito sa loob ng trail. At ito po talaga yung parte ng trail na nagpapabagal sa akin. Kaya tingnan natin kung makakabawi ba ako sa oras o mas mabagal pa ako. Kung titingnan nyo po sa video, hindi po malubak at mukhang maliliit yung bato. Pero kung makikita nyo po sa personal, medyo malayo po ang itsura. Oh, talaga?
Ayan na nga po, nagsimula na po akong bumagal. Kasi nagkamali-mali na po ako ng linyang dinadaanan. At isa pa ay talagang hinihingal na din po ako kahit palusungin daan. Isa pa pong masamang balita ay pagkatapos po ng mahabang lubak na ito, ay mahabang ahon naman po yung kasunod. At alam naman natin na ayaw po ng tuhod ko yung paahon. Pagod na ako! Puro ka kasi pahatak sa motor. Dito po sa parteng to talagang wala na po akong maihinga. Oh, bakit paahon? Pero magandang balita, ang kasunod po nito ay palusong na. At ito na po yung pinakamatarik na parte ng trail. So time check, 2 minutes and 13 seconds. And this is brought to you by Insta360. May dalawang rider sa unahan ko na sumakto pa po sa parteng masikip. Kaya mahirap mong overtake kasi malalim po sa bandang kanan at ayoko pang mamulot ng barya doon. Mike. Kaliwa ako. Sige, ikaliwa mo pa. Ay. At yun na nga po ang sinasabi ko, pero wala po tayong nakitang barya doon. So malapit na po ang finish line at 1 minute and 23 seconds na lang po ang natitira. And that is brought to you by Eagle Cement. Mike. Thank you. Nalagpasan ko na ang finish line at pinakita na sa akin yung race result sa qualification. At maswerte pa po ako nakapwesto sa third place. Ibig sabihin, pasok po sa qualifications at aakit na kami para sa final round. So ang oras ko po ay 8 minutes 22 seconds na halos kadikit na po ng 4th place. At ang goal ko naman po ngayon ay maging mas mabilis sa sarili kong oras. Una na pong sumabak sa trail ang rank 1 sa qualification. At matapos ang 30 seconds, sumabak na po ang rank 2. At ako na po ang susunod na bibitawan. So habang nag-aantay, gusto ko lang po sabihin na na-release na po namin sa Lazada ang 3 bagong Zab Trail Rides t-shirts para sa month ng November. At pwede nyo na po itong bisitahin sa Lazada. Hanapin nyo lang po ang Zab Trail Rides apparel o pindutin ang link na nasa description. At bilang pasasalamat po sa inyo, lalagay ko po ang pangalan ng unang 20 na tao na bumili o bibili pa lang sa susunod na episode. Yeah, boy! Nasa loob na po ako ng trail at ito na ang final run. Kapag naabutan ko po yung rider number 2 sa unahan, ay pwede po yung sign na mas matulin ako ngayon kaysa doon sa kanina. Aray ko. Dahil naka 30 seconds na mula nung bitawan ako, ay pumasok na po ang rider number 4 sa trail. At kung sakaling maabutan niya ako, ibig sabihin mas bumagal po yung takbo ko kaysa dun sa kanina. So makikita nyo, ang dami pong bato na matatalas at malalaki. Kaya may mga na-flat kanina. Isa po yun sa inaalala ko kasi nung huling practice ko din po kahapon ay nabutasan din ako ng gulong. Kaya sa parteng to, pakinggan nyo po ng mabuti yung tunog ng gulong ko. Flat na ata ako. Kaya ako po nasabi na parang flat ako. Nung practice po kasi kahapon, gano'n na gano'n po yung tunog ng gulong ko. Tapos, unti-unti pong simingaw yung hangin. At pagkatapos po ng ilang minuto, ay tuluyan na pong na-flat yung gulong ko. At sa second channel ko nga pala i-upload yung video na yon at yung iba pang mga nangyari bago itong karera. At ilalagay ko po sa ibaba yung link. So tuloy pa din po ako at umaasa na hindi sumisingaw yung hangin. Anyway, kung napansin nyo, 2 camera po yung ginagamit ko. At isa po dito yung Insta360 Go 2 na mahuhulog at mawawala mamaya kasi pangit po yung pagkakalagay ko. Nilalagay ko lang po ito sa taas ng helmet ko at madalas ko po ito gamitin kasi maliit, magaan, tapos hindi po hassle gamitin.
Madadaanan ko na po uli yung pinakamahabang batuhan dito sa trail. Kumpara po natin kung mas mabilis ba yung takbo ko ngayon at doon sa kanina. Maganda po yung tinatakbo ko ngayon kaysa po doon sa kanina. At halos 10 segundo po yung pinagkaiba. Habang dinadaanan ko naman po itong batuhan, parang may naaaninag po akong rider sa unahan. Kaya sinubukan ko pang bilisan. Pero alalay pa din po ako sa preno kasi baka po sumemplang ako. Nagkamali uli ako ng pili na linya kaya hindi po ako makahabol sa kanya ng todo. Habang hinahabol ko po yung rider sa unahan, konting trivia po muna. Ito nga pala yung isa sa mga parte ng trail na paborito ng mga rider. Ang dahilan po ay halos lahat po kasi ng photographer dito pumwesto. At ito po yung isa sa mga kuha ni Sir Bernard. Yan na po ang huling litrato ko kasama ang Insta360 Go2 kasi mahuhulog po yan mamaya. Pagkababa po sa drop, inubos ko na po yung lakas ko para lang po makadikit sa kanya. At para po malaman nyo, hindi po ako malakas pumadyak. Kaya pakiramdam ko ng oras na to, parang bibigay na po talaga ako. Shortcut. So hindi ko po alam kung paano dadaanan yung sunod na parte ng trail na pinakamatarik habang nanlalambot po ako. Kaya nagbagal po ako ng konti para makapahinga. Ayoko na. So ito na po ang pinakamatarik na parte ng trail. Sa mga oras na to, kung ikukumpara po yung takbo ko kanina kaysa ngayon, ay mas mabilis na po ako ng 20 seconds. Kaya ang kailangan ko na lang po ay siguraduhin hindi ako sa memplang tulad ng nangyari ng qualifying run. So nalampasan ko na po ang pinakamatarik na parte ng trail. At nawala na po yung kapo ko kasi medyo madali na po yung huling parte nito. Kung makikita nyo, nahulog nga po yung camera ko na Insta360 Go2. At usapang Insta360, magkakaroon nga pala sila ng malaking sale simula November 1 to 11. Link down below. Sobrang sakit. So sa mga oras po na to, hindi ko na po talaga napansin na nahulog yung camera. Abangan po natin kung mababalik pa ba sa akin to o habang buhay na to nga sa DRT Bulacan. Nag-lock yung likod na gulong dahil sa semplang ko kanina. Kaya nawalan po ko ng control sa bike. Nararamdaman ko na din yung sakit sa braso ko pero gusto ko pa din matapos yung karera. Hindi na po gumagulong yung bike ko at naabot na din po ako ng rider na rank number 4 kanina sa qualification na si Amir Dolier. Gusto ko pa din matapos yung karera kaya pinilit kong ayusin yung bike ko. Pero pagtingin ko sa bike, natanggal na din yung dalawang rayos, bumara na yung kadena, at sobrang nayupi na ang kambyo kaya ayaw nang gumulong ng bike. Maya-maya napagulong ko na uli yung bike, kaya sumakay na uli ako. Ang di ko alam, pumulupot naman yung kadena sa batalya, at mas nasira pa yung bike ko. Nalaglag yung camera ko. Sorry, Hap. Habang nalalampasan ng iba pang mga riders, sumasakit na din po yung braso ko. Kaya tumabi na lang po ako sa gilid para magpahinga at para hindi na rin makasagabal sa ibang rider. Maya-maya po ay tinulungan na akong buhatin ni Kuya Toto yung bike kasi hindi na po talaga gumugulong. At habang in-edit ko po ito ngayon ay birthday nga pala ni Kuya Toto. Kaya happy birthday sa iyo Kuya Toto. So balik sa karera at nakalabas na nga po ako ng trail. At kung naalala nyo, nahulog po yung camera ko kanina. At tingnan po natin kung may makakakita. At habang nag-aabang tayo, ito po ang mga nanalo per age category sa mahigit 300 rider na dumayo dito sa Bulacan. So iilan lang po sila, kaya siguro may tatanong nyo, bakit sumasali pa din kami kahit puro sugat lang naman ang nakukuha namin. Bawat rider magkakaiba po ng dahilan. Pero para sa akin, hindi naman po ito tungkol kung gaano ako katulin o kabagal kumpara sa iba.
para sa akin tungkol po ito kung paano ko malalampasan yung sarili ko. At ngayon, hindi ko po nagawa yun kasi madaming perang nakatago dito sa Teban Trail TRT Bulacan. At ito nga pala ang pang-siyam na lugar sa ating trail ride series. Pero, nasaan na nga pala yung camera ko? Ito po yung camera ko at nakatambay pa din sa gitna ng trail. At hindi na po ko umaasa na mababalik to kasi sobrang liit lang po nito. Wala pa ding nakakapulot at nalobat na po yung camera kaya di ko na po alam kung ano nangyari. Matapos po ang isang buwan, may natanggap po akong package galing sa Bulacan. Kasi nahanap at pinadala po ito ni Kuya Dan Fabian. Kaya kung wala po si Kuya Dan at yung mga tumulong maghanap, hindi po kompleto itong pinapanood natin.